Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo. Oh guys, let's go! Ano to? 9 word ba? Grabe oh. Documents mga kaibigan oh. Sa inyo pong lahat, mga minamahal kong kababayan, maraming salamat ulit sa napakainit na pasalubong na ibinigay ninyo sa akin. Alam niyo po kung bakit namin ginagawa ito. Dahil kami, nung nakaraang halalan, nakaraang kampanya, ay kayo naman kasama sa naging very active sa pagboboto, sa pagkampanya dito sa inyong lugar. At binigyan niyo naman kami ni Inday Sara ng napakalaking boto, kaya kailangan ay kami ay nagpupunta rito upang magpasalamat ulit. Ngayon, iniisip na namin, paano tayo magpapasalamat? Nabigay na yung boto sa atin, wala naman, nasa ibang lugar sila. Sabi na, sige, ganito gawin natin. Bigyan natin sila, matikman naman nila kung paano yung kampanya. Para, alam ko naman, nagla-livestream kayo, alam ko naman, tinitignan ninyo sa social media. Pero iba yun, nandito na live na may content palabas. Kaya, ang nangyari sa mga OFW, yung mga pinupuntahan namin, nabaliktad. Nauna yung eleksyon bago yung kampanya. Kaya para buuhin ko yung pagkampanya, huwag niyo pong kalimutan iboto si Marcos at saka si Duterte. Maraming salamat po. Kami po ay galing sa Davos. May malaking, bawat taon, meron diyang malaking konferensya. At nandyan yung mga malalaking korporasyon, yung mga boss nila. Meron kagaya ko na mga Pangulo, mga Prime Minister, mga Minister pumupunta rito upang pag-usapan ng ekonomiya. Tayo naman sa Pilipinas ay dahan-dahan nating binubuksan ang ating ekonomiya, dahan-dahan tayo ay lumalahok muli sa tinatawag na global economy. Kaya kailangan magpakilala tayo ulit. Ako pa naman, bagong halal, hindi pa ako kilala. Kailangan magpakilala at pakita natin sa ating mga potential investors, ika nga. At na kung maaari, tignan ninyo yung Pilipinas dahil binago na namin, mas maganda ngayon sa Pilipinas. At meron pa akong masasabi. Alam nyo ba, lahat ng nakausap ko, hindi lamang Swiso, kung hindi yung lahat, kung saan galing sila yung mga delegado dun sa conference na pinuntahan ko. Lahat sa kanila, may magandang sinasabi. May kilala akong Pilipino. Meron akong kasama sa opisina na Pilipino. Meron yung anak ko, pinapalaki ng Pilipina. Nung nagkasakit kami ng COVID, ang nag-alaga sa akin, Pilipino. Ang tumutulong sa amin, Pilipino, 20 years na nasa amin. At laging napakaganda ang kanilang tingin ng mga Pinoy. Ito'y dahil sa inyo, dahil sa inyong mga magandang ginagawa. At mga ambassador kayong lahat ng Pilipinas. At pinapaganda ninyo ang imahe ng Pilipinas sa buong mundo. Tayo, medyo tahimik lang tayo mga Pilipino. Sige lang, trabaho lang, sipag lang. Hindi naman tayo naghahanap ng gulo. Lagi namang tapos ang tawag sa mga Pilipino, the Queen and King of Overtime, mga Pinoy. Ang sisipag, kaya bilib silang lahat.
Kaya talaga, siguro, kailangan ko na rin siguro, dagdagan ko yung pasasalamat ko. Hindi lamang sa inyong ginagawa, ngunit sa inyong tuluyang pagpaganda ng tingin ng buong mundo sa Pilipino, sa inyong magandang ginagawa, sa inyong magandang trabaho, sa inyong magandang pagkatao na ipinapakita ninyo sa inyong mga kasamahan dito. Kaya naman po, ay sinasabi namin, lahat po ng aming magagawa para sa ating mga OFW ay kailangan natin gawin. At ngayon ko, kaya naman na nagkaroon na, binuo yung Department of Migrant Workers at ang magiging unang secretary ay si Secretary Toots Ople na matagal nang niyang tinatrabaho ang mga OFW. Ngayon, magkakaroon tayo ng department na itong department na ito ay walang gagawin kung hindi intindihin ang kalagayan ng ating mga OFW na alam kong nagsisikap at kung minsan ay nangangailangan ng tulong. Kaya't nandyan na ngayon. Dahil noon, pagka may problema, siguro yung iba sa inyo, alam din niyo ito, pagka may problema, hihingi kayong tulong sa embassy, o hihingi kayong tulong sa DOLE. So, lahat yun, kailangan pagsama-sama. Bawat case to case, meron tayong gagawin, may nagka-problema, may namatay, uuwi, yung mga ganong klaseng sitwasyon. Ngayon ay nandiyan ang office, ay nandiyan ang Department of Migrant Workers at sila, lahat ng mga issue ng mga OFWs ay ibibigay natin sa ilalim ng ating Secretary Toots Ople. Kaya alam niyo po, alam naman namin ang sakripisyo ninyo. Alam naman namin kung paano rin ang pakiramdam na nawawala sa Pilipinas na matagal nang hindi nakikita ang pamilya. Ay mahirap talaga yan, pero tuloy-tuloy pa rin kayong nagsasakripisyo. At hindi lang po kayo tumutulong sa inyong mga pamilya, hindi lang po kayo tumutulong sa inyong mga komunidad, ay yung pong Pilipinas po, ay kung minsan, kapag peligroso ang lagay ng ekonomiya, ang nagpapalutang sa ekonomiya natin ay ang remittances ng OFW. Kaya dapat alam ninyo, dapat malaman ninyo kung gaano kahalaga ang ginagampanan ninyong tulong dito sa ating bansa. Kaya very appreciative kami sa mga OFW at kagaya ng sabi ko, gagawin namin lahat. Kaya po nga kapag nandito ay para ipakita sa ating mga kaibigan sa buong mundo kung ano na ang nangyayari sa Pilipinas, kung ano na ang nagiging sitwasyon doon, paano ba ang inyong mga plano, maganda kaya na makipag-partner sa inyo, maganda kaya na pumasok kami riyan. At natutulungan ang trabaho namin dahil magandang tingin sa Pilipino. So pagka sinasabi namin, punta kayo sa Pilipinas, mag-tourist kayo kung gusto niyo. Magano kayo kung magnegosyo, makita niyo kung ano yung pwede mga negosyo. Lahat naman ay nakikinig dahil sinasabi, mga Pilipino, kilala ko, may marami akong kilala Pilipino. Mga okay yan, dapat natin tulungan. Kaya yun ang naging experience ko itong nakarang ilang araw. At lahat naman ng ating nakakausap ay nakikinig at sinasabi naman, optimistic naman kami na sa lahat ng ating kinausap, sa ating sinubukang kumbinsihin at magpaliwanag, maganda naman ang naging pagtanggap sa mensahe na dala namin ng Philippine Delegation dito sa World Economic Forum sa Davos. At so kaya natutuwa naman kami at sa aking palagay sa 2 araw na nandito kami, marami naman talaga kaming nakausap, marami kaming nasimulaan. Lahat naman ito ay simula lamang. At ngunit kailangan buksan ang tinatawag na lines of communication. Kaya siguro we can say that we are satisfied that we were able to do most, if not all of the things that we wanted to do while we were here in Davos. Yun lang, ang reklamo ng lahat, ang ganda-ganda ng Switzerland, ang ginaw lang. Akala ninyo, nakamerikana ako, daming layer ito, siguro mga 7 layer. Ito wala kaming weather na ganito, wala kaming ganitong weather sa Batak. Kaya medyo nahihirapan kami. Pero di ba, buti na lang. Di bale, dito mainit. Dahil basta punuin mo yung kwarto ng Pinoy, mainit talaga ang samahan. Kaya ako po ay muli na magpapasalamat po sa inyong lahat sa inyong ginawang pinakitang suporta sa nakaraang halalan. Ngunit bukod pa ron, ay nagpapasalamat ako sa inyong lahat, sa lahat ng sakripisyo ninyo, sa lahat ng paghihirap ninyo, sa lahat ng sipag ninyo, at ang pagkatao ninyo, ang kabaitan ninyo bilang Pinoy. At yan ay napakalaking tulong para sa amin na ninanais ay pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino. Ay pagandahin. At yun nga po mga kaibigan,
Dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.